Mapayapang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH News TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa pag-usad ng panahon, makikita natin kung paano binabago ng teknolohiya ang paraan ng pagsusulat, pag-unawa at pagbibigay kahulugan sa mga akdang pampanitikan. Halimbawa nito ay ang patuloy na paglago ng digital at social media platforms. Gamit ang digital technology, mas marami ng pagkakataon ang mga Filipino authors ilathala ang kanilang mga akda, maging sa labas ng Pilipinas. Hindi na din tayo umaasa sa mga aklatan o bookstores para makakuha ng kopya ng mga librong gusto nating basahin. Pero syempre, lahat ng bagay ay may pros and cons. Ano kaya ang mga benepisyo at ang mga pinsala na dala ng makabagong teknolohiya sa ating mga sumisibol na manunulat at makata? Isa yan sa mga pag-uusapan natin sa hapong ito, kasama ang dalawa sa mga haligi ng kontemporaryong panitikang Pilipino, ang mga premyadong makata, manunulat, tagasalin at kampyon ng balagtasan na sina Vim Nadera at Michael Corosa. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang dalawang premyadong alagad ng sining sa panitikan. Ang ating mga kaibigang sina Professor Vim Nadera at Professor Michael Corosa. Magandang hapon, Michael, Vim, and welcome back to Art to Art. Salamat po sa pag-anyaya. Parang ang tagal na at parang kailan lang. Noon nag-guest kayo sa Art to Art and then nagkaroon ng maraming nangyari. Maraming nangyari. Yes, maraming nangyari. But speaking of pangyayari, advance happy birthday. Salamat po. Professor Vim Nadera. Sa Biyernes po. Yeah, magiging dalawa na ang citizenship. Yes. Saka sa mama. At of course, syempre, congratulations are in order. Dahil ang aklat ninyo ay pumasok bilang finalist sa 41st National Book Awards na gaganapin ngayong Pebrero. Ang pamagat nito ay Kamusta 2020? Alaala ng isang alalay. At finalist ito para sa... Alay, okay. At finalist ito para sa Best Book of Non-Fiction in Filipino. So, congrats! Salamat po. Salamat. Can you tell us more about this? Sa pamagat pa lang, parang may kinalaman ata sa COVID pandemic. Oo, kasi ito po ay sinulat ko nung pandemya, nung 2020. Ang dami kong, siguro sa agam-agam, na hindi ko alam yung gagawin. May mga ginawa po akong attempt na magkaroon ng yung Bayan Ko Project. Inaya ko si Mike at yung mga iba pong kaibigan. Na kumante ng bayan ko. Na, habang nasa COVID tayo. Kasi ito yung bago tayong, parang naging bilanggo uli. Yes. Ewan ko ba't apektado pa ako. Lahat tayo nahirapan. Lahat tayo so, nahirapan. Itong, yung una kong ginawa, tuloy-tuloy gumaya ko si yung ating bansang alagad ng sining na si Virilio Almario. Siguro, kumbaga, hinawa niya yung landas na tumula araw-araw. Ako naman, gumaya rin. Pero para, yung kanya, isang tula, isang araw. Ako naman, isang araw,
kadugtong ng isang mahabang proyekto na tinawag kong Gadaling Noo o sa Ingles ay Common Sense. At ito ay isang pahina, isang tula naman. Tapos tungkol sa kasaysayan at pag-uuyam ng nangyari sa aming buhay bilang manunulat, bilang alagad ng sining. At ito ang aking parang ginawang therapy. So, yun ang isang parte ng buhay ko. At itong isa ay itong Kumusta 2020 ay mga sanaysay na nabuo nung pandemya. At yun nga, nakipagtulungan kasi ako sa Rappler, sa tulong ni Gigi Go, at gumawa kami ng mga proyekto gaya ng COVID Dalit, COVID Jonah, at COVID Dagli. So yung Dalit, yung uri ng tula na katutubo, at yung COVID Jonah ay ganoon din. Ito namang isa COVID Dagli, yung mga kwentong maikli na magkukwento ka gamit ay 19 na salita lang. Kasi 19. So, in 9, ang daming pinadalang entry sa natanggap ang Rappler. At nakapagkwento ang sambayan ng Pilipino sa pamagitan ng 19 na salita lamang. Nakakatuwa kasi gagawa ka lang naman ng ehemplo, tapos gagayahin na nila. At ang dami. Basta, medyo iba kasi baka censored, no? Pero makikita mo na kapag, di ba, kapag natutulak ka o na iipit ka, no, doon lumalabas yung pagkamalikain ng mga Pilipino. At natural sa atin yung pagiging malikain. At sa tingin ko, kaya hindi tayo kailanman, ito na naman ako, matatalo ng kahit anumang sakit. Kasi marunong tayong umangkop, cope. Totoo yun. I mean, lahat talaga tayo medyo na-traumatize talaga ng pandemya at lockdowns. At alam ko bilang dating mananayaw, ako nahirapan para sa mga mananayaw ko na empleyado ko no, sa Ballet Manila, na syempre wala kaming performance, wala kaming, kahit pag-maintain lang ng aming ballet technique, nahirapan talaga kami kasi hindi ka makapunta sa studio, hindi ka makapag-rehearse, hindi ka makapractice, hindi ka makapagklase. So, ang ginawa namin is nagpulong-pulong kami through Zoom din, na medyo malayo ang camera para nakikita ang buong katawan. Tapos, nagturo din ako ng ballet at nag-ensayo ng ballet, no? So, ito yung isang paraan ng pag-cope nga namin sa pandemya. Mike, can you recount naman ang mga ginawa ninyo? Dahil nga kami naman ay nasa pagtuturo, ang lahat naman ng mga guro sa Pilipinas ay napilitan talaga na magturo online. At napakahirap na gawain yun, lalo na sa sitwasyon ng Pilipinas na hindi naman yung buong bansa ay may malakas na wifi o yung connectivity. At kaya, ang daming nagiging problema talaga doon sa panahon na yon. Pero kinailangan gawin at walang ibang magagawa kundi iyon. Kaya, sumapit yung panahon na nagtuturo kami online, nandyan. Pero ibang-iba yan sa pagtuturo, nakaharap mo yung estudyante mo, di ba? Yes, ibang-iba. Madalas nga, pagka yung nagtuturo na ako, yung mga estudyante, hindi pa nagbubukas ng camera. Tapos, diyan lahat ng kaharap ko doon sa screen ay panay na mga pangalang nakasulat lang. Di ba? Tapos sabi ko, ang hirap naman ito makipag-usap sa mga pangalang nakasulat lang. Sabi ko, para akong nakaharap sa isang pader ng columbarium. Oo nga, totoo. At hindi mo din alam kung nakikinig sila. Ayun. Kung baka mamaya wala naman talagang tao sa likod ng pangalan na yun, Pag nagtanong ka, walang sasagot. Diba, parang, naku. Kaya parang, meron ka sinabi na nagpapatawa ka pero walang tatawa. Walang tatawa. Kaya parang sobrang kailangan tiisin at pinagdaanan naman talaga natin at nalampasan naman na. At may mga bagay namang magandang naidulot naman sa halimbawa, sa panahon na nag-online tayo, gumawa ng mga modules, gumawa ng mga, at may mga ginamit na platforms para mag-distribute ng mga reading materials at iba pa. Yung mga yon hanggang ngayon naman, ngayon nagbalik na kami sa na face-to-face, nagagamit pa rin naman talaga. At sabi ko,
yun naman sa isang banda yung ibinungan niya na mainam at magagamit. Pero siyempre, ayoko nang bumalik doon sa dating online na talaga dahil mas gusto ko pa rin kaharap ang kausap ko, naririnig ko ang reaksyon, nakikita ko yung mata. Sa facial expression pa lang, alam ko kung naintindihan ako o hindi dun sa... Wala namang kapalit talaga ang face-to-face. Kasi nga, iyon naman talaga ang dapat Ugnayan ng tao. Yun nga yung angkop na communication no, between people. Parang we are social creatures. Yes. At kung tulad sa pagsasayaw, oo, mapapanood namin ng video ng pagsasayaw, pero iba pa rin yung karanasan na kitang-kita mong naroroon yung gumagalaw na nagsasayaw, di ba? Ibang-iba din yung nakikita mo yung patak ng pawis at saka yung naririnig mo yung music na live at yung kahit yung simpleng galaw at paghinga. Yes, yung nararamdaman mo yung energy ng isang tao, yung kaharap mo. Talagang ibang-iba siya. Kahit sa kanta, kumakanta, naririnig mo, ang ganda ng boses sa recording, pero iba pa rin yung kaharap mo, nandun siya. At may ginawa ka sa programa mo sa YouTube. Ayun, dahil may programa ako sa radyo dati na ginagawa ko para sa pagtataguyod ng mga musika, yung mga awit, yung mga kundiman, balita o dansa sa isang istasyon, sa government station. Pero nag-close down nga kasi, lumipat kami sa... Nag-online kami, nag-YouTube kami. At so, YouTuber na po kayo, YouTuber. Professor Mike? Oo, so meron na. So, nanood nga ni Susan eh. Interesting daw. Actually, isa nga yun sa mainit na pinag-uusapan ngayon is yung AI or Artificial Intelligence na ginagamit ng maraming mag-aaral o kabataan ngayon. Ano yung opinion niyo sa AI? Nasubukan na ba ninyo ang AI? Oo. Nasubukan na namin at pinag-uusapan na kasi nga namin dahil nagtaka kami bakit may mga estudyante kami na parang pare-pareho ang sinasabi sa essay nila. Ala! Tapos pare-pareho ang paper na sinasubmit. Yung, di ba, may requirement kami na mag-submit ng paper, mga short papers lang. Pero napansin namin, bakit parang pare-pareho lang itong pagkakasabi nito? This is in Filipino, Filipino yung aming subject eh. Parang pare-pareho ito. Bakit kaya? Kasi meron lang isang, may tula kaming ipinasusuri. Tapos biglang, bakit halos pare-pareho ang sinasabi nila? Wala bang ibang pwedeng maisip tungkol dito? Pwede namang marami talagang maisip. Pero gulat kami, sinubok namin. So may nagsabi, baka gumamit ng AI. Di sinubok nga namin. So ang ginawa namin, yung tula na pinasuri namin, ipinasok namin dun sa, tapos sabi, ang command namin ay, create an essay, a reading of this text in Filipino. In a matter of second, ilang segundo lamang, lumabas yung essay. Ay, parang ganyan tumlabat ako. Parang ganyan pinasa ng estudyante ko. Copy-pasted? Oo, sabi ko ganyan. Siguro inedit-edit lang ng konti pero ganito. Tapos sabi ng isang teacher na kasama ko, di ba pag nabasa mo yan, parang bibigyan mo na ng B+ o A. Oo nga. Kasi kung estudyante lang naman talaga, sabi mo, ganyan aasahan mong sasabihin. Pwede. Pero sabi ko, pero kung ganyan na sinabit sa akin, parang ayoko nang magpagawa ng essay na take home o sa bahay gagawin. Parang kaya naging desisyon ko, sabi ko, gagawin ko ngayon ang sanaysay sulatin sa loob ng classroom. Na walang telepono. Patay ang lahat ng gadgets. Ng kung ano mang mga telepono at lahat, wala. At kung may problema sa salita, may diksyonaryo ako doon sa mesa. Old-fashioned. OG. Kesa naman mag-check ako nang hindi naman nila sinulat. Totoo. May diksyonaryo ako dyan. O kaya magdala kayo ng diksyonaryo nyo. Basta nandito lang ako, magsulat kayo. Ginawa ko na yan ng isang semestre. Ito nakaraang semestre. Sabi ko nga, dahil nakapag-aalala na hindi na ako nagtuturo ng kung paano maging critical yung estudyante ko at sa halip ay umasa na lang sa isang teknolohiya. So, paano pang aasahan ko doon sa tao na yun? Oo nga. Meron nga mga nagsasabi na ang AI daw ay magpapalit na sa mga human writers pagdating ng panahon. Magpapalit na rin sa lahat pagdating. Mare-replace na tayong lahat. Do you agree? Sa tingin ko, hindi kaya nilang, ng makina,
na makopya Mhm. ang damdamin. Mhm. Ayun sa No. tingin ko dahil yung intelligence lang, utak lang, Oo. pero hindi yung puso. Mhm. Yan. At sa tingin ko, lalo na yung, ito na lang tayo, o pagdating sa mga bagay na may kinalaman Emotional. ng Mhm. ah, Mhm. pagiging sensitibo, yung sensibilidad at sensitibidad ng Mhm. tao. Mhm. Atin yun eh. Sabi nga, kaya sabi ko, kung gagawa tayo, gagamitan natin din ng utak. Kasi balang araw, alam mo, may alien, may Martian na dumating dito to. Ay, ganito pala ang mga tao dito sa Pilipinas. At makikita yung tula natin. Ay, hindi ko maintindihan. Ano bang sinasabi niya tungkol sa tagiyawat sa ilong? At tungkol pala sa pag-ibig. Kaka-error siya kasi hindi ko alam ito. Alam mo itong pag-ibig. So, Yung mga nakikita. kasi hindi niya kayang kopyahin yun. At sa tingin ko, doon tayo magtatagumpay bilang tao. May isang profesor ng yung eksperto sa computer, yung mga ganyan, na nagpakita sa akin, sabi niya, Sir Mike, sabi niya gano'n, command kami na, ang command na binigay niya ay, write a poem in the fashion of Balagtas. Parang gano'n ang yun. Tapos pinakita sa akin, sabi, pakitingnan niyo nga, anong resulta? Sabi ko, mali ang tugmat sukat. Aha. Ayun Rhyme pala. and meter, palpak siya. Okay. So sabi ko, kulang yung intelligence ng machine na yan. Ah, Dapat okay. turuan ng rhyme and meter kasi hindi siya marunong. Pero may ideya siya nung paano magsulat ang balagtas. No? Aha. Kailangan may tugmat sukat, pero mali yung Pero tugmat mali. sukat. Sabi ko, Aha. hindi pa niya kaya Hindi palitan. pa talaga tayo Hindi kami kayang kayang palitan. Doon pa lang. Okay. Well, so dahil hindi naman natin mapipigilan ang pag-usad ng teknolohiya, paano natin ito dapat gamitin ngayon sa paraang na hindi makakasagabal sa paglago ng karunungan at pagkamalikhain ng Nung unang bahagi ng millennium, nagkaroon kami ng proyekto ng paggamit ng cellular phone. So itinawag ko itong proyekto ko kasi ito, yung Text Tanaga. Isang pre-Hispanicong, sabi nga nila, ang pinakamatandang uri ng panitikan ay tula at ang pinakamatandang uri ng tula ay tanaga sa Sa Tagalog. Pilipinas. Oo, so ito ay pre-Hispanico. At sa pamagitan pagsusulat ng halimbawa yung 4 na linya. Halimbawa yung paborito kong tula na mahal na ang dilata, mahal pang abrilata, minamahal kong sinta, nagmahal ka na rin ba? So yung 4 na linyang yon, susulat mo sa cellphone at ite-text mo at tatanggapin ng NCCA kasi sila yung sponsor. At nakabuo kami ng maraming entry. Sa unang subok pa lang. Tungkol ito sa pag-ibig na romantiko. Dahil naging matagumpay ito, sinundan namin ng Dalitex. No? Yung dalit din naman na isang lumang uri ng tula no? Na lalabindalawahin, 4 na linya rin. Isesend mo. Tama-tama kasi dun sa screen ng cellphone. At nagtagumpay, na doble yung entry mula sa Tanaga. At nasundan pa ito, tungkol naman pagmamahal sa kalikasan. At yung pangatlo, Jonatex, tungkol naman sa pagmamahal sa pamilya. So yung mga bagay na yun, kumbaga pinaghahalo namin, kasi hindi, harapin natin, ang pag-unlad ng science, ang agham at teknolohiya, hindi natin mapipiligan. So kumbaga, sa halip na kalabanin natin, gamitin natin para sakyan na lang. sakyan natin para makuha natin ang loob ng mga, halimbawa, hindi nagmamahal sa sining, o lalo-lalo sa atin, sa panitikan. Sa klasiko lang naman, din nung una, nagturo naman ako ng performance poetry. Ang requirement doon, sa bilang huli, ay yung gumawa sila ng poem TV. MTV ng kanilang poem. So gumawa sila sa 1995 yun. Tumagal ito ng 10 taon hanggang 2005. So ngayon, nagtuturo din pala ako ng mga teacher sa Philippine Cultural Education Program sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ito nakakaawa nga yun. Kasi malayaman ng estudyante. Sa akin, mga hampas lupa. So, nagturo din ako sa PISEP. Yung mga estudyante ko, nasa tabi ng sari-sari store. Nagpapaload kapag tapos na yung kanilang data. Kaya rinig ko yung usapan ng mga marites doon sa tabi ng tindahan. Tapos nasa iba-ibang probinsya. Tapos sa kanila naman,
ang kinuha kong requirement ay yung panitik Yeah. talk. Aha. Yung panitik, Panitik ginamit ko naman yung talk. TikTok. Aha. Gagamitin nila sa kanilang, nagamit din nila So dahil sa kanilang pagtuturo. teknolohiya, Mm-mm. lumalaki ang Oo, partisipasyon. ginawa ko ng, no? sa halip ng kaawayan, di gamitin natin Oo. kung saan, lalo na sa YouTube, at anyo ng social media. Ngayon, di ba, tinatanong ka, what's on your mind? Di tulaan mo, o kwentuhan mo, o Totoo. sanaysayan mo, di ba? Okay, sa bilis ng teknolohiya, Oo. ang bilis ng ating first part. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang mga premyadong Makata at manunulat na sina Michael Corosa at Vim Nadera. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa tanghalan, magbabalik ang Prinsipe Bahaghari ng Teatrong Mulat ng Pilipinas sa Power Max Center, Spotlight Black Box Theater, Circuit Makati sa January 19 hanggang 21 at sa January 26 hanggang 28 sa panulat ni Vladimir Gonzalez at direksyon ni Aina Ramolete. Ang Prinsipe Bahaghari ay isang Filipino puppetry adaptation ng The Little Prince ni Antoine de Saint-Exupéry na sumasalamin sa kultura, alamat at wikang Pilipino. Sa sining biswal, inihahandog ng The White Room Gallery ang exhibit na pinamagatang Screenscapes na nagbukas nitong January 10 at makikita hanggang February 17. Tampok ang mga obra ng mga artista sa pelikula at tanghalan, kabilang sina Charmaine Buencamino, John Lloyd Cruz, Lotlot de Leon, Nina Ricci Alagao Flores, Baron Geisler, Epi Quizon at Chris Villanueva. Ang White Room Gallery ay matatagpuan sa International House, Simeo Inotech, Commonwealth Avenue, Diliman, Quezon City. Patuloy na makikita ang sari-saring exhibit sa Ateneo Art Gallery, ang national artists from the Ambet Ocampo Collection, Ligalig Art in a Time of Threat and Turmoil, at ang Permanent Collection na may mga bagong donasyon katulad ng mga obra ni na Fernando Amrosolo, Lau Lianben, David Medalla, Jerry Elizalde Navarro at Onib Olmedo. Ang Ateneo Art Gallery na matatagpuan sa Ateneo de Manila University sa Katipunan Avenue, Quezon City ay bukas mula Lunes hanggang Sabado. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Kasama pa rin natin ang mga premyadong alagad ng sining sa panitikan na sina Michael Corosa at Vim Nadera. So, bukod sa pagiging magkaibigan, ang isang nagbubuklod sa inyong dalawa ay ang pagtataguyod ng umpil or ang unyon ng mga manunulat sa Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, ang kasalukuyang tagapangulo ay si Professor Mike. At nga po. board member ngayon na dating naging pangulo ang si Professor Vim. Correct? Tama Alright. po. So, kamusta ang umpil? Mahalagang banggitin po namin na ngayong 2024 ay ipagdiriwang namin ang ika-50 taon ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas. Ginto. Wow. Ginto, Gold ginto. anniversary. Yan, tama. At kaya po sa Oo. sa April 27, gaganapin yung 50th National Writers Congress ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas. Wow. At kasi naman, naging proyektong palagian na ng UMPIL ay ang pagkilala sa bukod sa mga komperensya at mga pagtuturong ginagawa tungkol sa kung paano dapat ituro at pahalagahan ng panitikan, ay taunang nagbibigay ang UMPIL ng Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas, Gawad Pedro Bucaneg, at Gawad Paz Marquez Benitez. Yung tatlong gawad na yon ay Lifetime Achievement Awards yon para sa yung Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas para sa isang manunulat. So, Lifetime Achievement Award yan para sa isang Filipinong nagsusulat sa alinmang mga wika na umiiral sa Pilipinas. Filipino, English, Ilocano, Kapampangan, Cebuano at iba pang mga wika natin. Yun namang Gawad Pedro Bucaneg ay para sa isang organisasyon na nagtataguyod ng
panitikan sa pangkalahatan. No? Mhm. At ang Gawad Paz Marquez Benitez ay Lifetime Achievement Award para sa isang natatanging guro ng panitikan. Wow. Meron, alam na ninyo kung sino yung mga Ay, recipients nito, hindi pa? Pagpapasyahan pa ng board Okay, sa okay. sa malapit-lapit na panahon dahil sa Abril magaganap, yung April 27 magaganap ito. So, yun ang isa sa pinakaasahan ng mga taga-subaybay ng panitikan ng ating bayan. At babanggitin ko rin na yung tropeyong ibinibigay natin ay talagang nilililok na personal ni Manuel Baldemor. Wow. Kaya isang malaking karangalang mabigyan ka ng gawad sapagkat parang sinabi mo, nakatanggap ka na ba ng Baldemor? Baldemor. At saan gaganapin? At gaganapin ngayon itong ika-50 pambansang kongreso ng mga manunulat sa Metropolitan Theater. First time. Sa Met. Unang gaganapin namin ito sa Okay. Metropolitan Theater dahil kasi nga na-renovate na ang Met at salamat sa tulong ng National Commission for Culture and the Arts ay maidaraos namin ng maluwalhati, hari nawa, ang ika-50 pambansang kongreso ng mga manunulat ng Pilipinas. Yun ang malaking proyekto namin. Pero sa darating na Pebrero din ay gaganapin naman yung palagian namin proyekto rin na taon-taon, yung Adrian Cristobal Lecture na pagpapasyahan pa kung sino i-anunsyo sa mga darating na sa mga susunod na ilang linggo kung sino yung magiging lecturer for the year para sa taong ito. Alright. Yun. So yun, maraming kaabalahan bukod pa sa may mga itinataguyod kaming seminars at conferences na para sa mga guro lalo na para higit na maging malay sila sa kung paano ba natin dapat kilalanin at pahalagahan ang ating mga panitikan hindi lamang sa Filipino at Ingles kundi sa lahat ng wika na umiiral sa Pilipinas. Yes. Okay. So, kanina napag-usapan natin ang AI, no? Artificial Intelligence. Hindi na natin babalikan 'yon. Pero ang balikan natin ay ang process ng online publishing. Paano ito nakaapekto sa mga manunulat na ako ay always kasi pag tinatanong ako bilang isang mananayaw, no? Ang aking art ay ang aking sining, ang aking works of art ay naiiwan lang bilang alaala sa mga nanonood sa akin noon nung nagbabalay pa ako, nung nagsasayaw pa ako. So ngayon, ang mga manunulat, ang naiiwan nila ay mga aklat na nababasa ng mga ibang henerasyon. Pero ngayon, minsan hindi na nagiging aklat, hindi na nagiging hard copy. Soft copy na lang, digital format. So ano ang pros and cons nito? Meron kasing Wattpad. At yung minsan, doon kasi, kami, dahil kapwa rin kami nanggaling sa Diversitarian, yung pinakamatandang pahayagang pang-campus. Taga Universidad ng Santo Tomas kami. At dumadaan kami sa proseso mula sa mababa hanggang tumaas sa Associate Editor, Managing Editor, at Editor-in-Chief. Sa Wattpad, walang ganun eh. Walang quality control kasi Walang quality control. Kasi nga, di ba, dahil ng panahon ng social media, kahit ano na lang, yun ang isang malaking panganib doon. Yung hindi na titiyak nito, ang kalidad ng panitikan. Kasi kahit sino na ngayon, di ba, kung gusto niya mag-upload o gusto niya mag-post, pwede niyang tawaging tula. At maniniwala naman yung iba. Bagamat sa pamantayan nung siyempre nakapag-aral, ngingiti na lang siya dahil tula ba yan? Parang ganun. At Pero kwento ba yan? bilang hanap Sanaysay. buhay, paano naman kikita ang mga makata kung merong online publishing at sino-sino na lang ang pwedeng mag-publish? Halimbawa sa amin sa Likhaan, UP Institute of Creative Writing, meron kaming Likhaan Journal. Merong limited print run kasi nga sa mahal ng publikasyon. Pero meron ding online version na nakakaabot sa iba't ibang bansa. Yun naman ang maganda ron. Kasi may kilala nga akong scholar na
nasa Russia. Oh. Di ba? Nanghahanap siya ng kopya ng likha, naubos Si na. Baclanon. Pero dahil nga binigyan na namin ng link, no? Doon na lang may siya link. nagkukwento. Nakontento na siya doon. At malaking tulong yun sa mga scholar lalo na Pero pag nagsasaliksik. yung mga online versions naman ng mga aklat na ito, Mhm. yung mga naglalathala nito, may paraan din sila para Kumita. magkaroon ng advertisements, Mhm. di ba? At I kaya see. sa isang banda, meron ding inaasahang kikitain yung mga nagsusulat. Kaya I see. hindi lang namin masagot ng Oo, yung porsyento. kasi parang hindi pa naman ako sumubok na malathala yung tula ko kung saan. Aha. Nagpo-post lang ako ng tula ko sa FB. Okay. So, merong okay. ganong tula, merong Francisco Balagtas. Mhm. at meron ding tula na binibigkas ko, Mhm. ipinopost ko naman sa YouTube. Mhm. Ganon. Pero kung kikita ba ako doon o hindi ko naman problema. Yan. Mahalaga sa akin, nagbabahagi ako. I see. Lalo na nung panahon ng pandemya. Oo, lalo So, na. yun yung mas mahalaga, nagbabahagi. At sa isang banda rin nga, yung halimbawa, yung dumarami yung nagsusulat online. Sa isang banda, yung ideya nga na na-democratize daw. Mhm. Nagkaroon ng demokratisasyon daw. Pero, yun nga, yung usapin na sinasabi ni Bim, usapin pa rin ito sa dulo ng what's good writing. Okay. Ano ba yung mahusay na pagsusulat? Mhm. Pagka ganon, at lahat na lang talaga, matira matibay pagka ganon. Kasi, pero, kahit alam mo, sa pagsasayaw, Yes. lahat na lang may hilig magsayaw. Pero, hindi lahat ay Matitira pa matututuhan rin yung hindi sa makuha. yung Na-retired na po. Matagal na kasi malapit na rin akong maging dual citizen. Yes. Di ba? Yung ganon, yung may mga pamamaraan pa rin na mainam na matutuhan. Yes. At hindi naman parang, hindi naman isang umaga nagising ka lang at pagkarasa sabihin mo, makata ako, susulat ako. Aha. Hindi naman ganun, di ba? Bago ka naman nagmakata ay nagbasa ka ng maraming obra maestra, marami kang nabasa at naging halimbawa na pamantayan mo ng magandang pagsusulat. Kaya hindi mo pwedeng basta sabihin na isang umaga nagising ako, sumulat ako ng tula, milagro ng kung ano ito, at nadyan, tulayan. Tapos ang itsura kung ano lang. Oo. Diba? Hindi rin naman. Saan kumukuha ngayon ng inspirasyon ang mga makata? Online? Ang daming tinuro O ng face to pandemya face? sa atin. Kumbaga dati nga, yung alam na natin, itinuro muli ng pandemya eh. Kumbaga yung sentido común na nagsasabi na itong gawin mo, hindi natin pinapansin. Hanggang tinuruan tayo ng pandemya. Simpleng paghuhugis ng kamay. Hindi ba nakakalimutan na natin na kahit yung keyboard ang pinakamaraming parte ng ating bahay. Totoo. Yun, natuto tayong maghugas. Kaya ngayon, paging bahagi natin ng hand sanitizer na dati hindi natin Para sa akin, ginagawa. natuto din tayo ng iba-iba pang skills, Oo. no, na dati taken for granted. Totoo Taken ka. for Oo, granted totoo siya yan. talaga. Dumami yung mga plantito, plantita. At dahil nga sa sinabi mo, maraming nawalan ng hanap buhay at naging malikhain din tayo na humanap ng ibang pagkakakitaan. No? Kasi nga, minsan natututo tayo sa ibang bagay. At yun nga, nalalaman natin, kaya rin pala nating Kaya din. kumita. Kahit sa ibang paraan. Isang lumang literary technique yung nabuhay sa panahon ng pandemya pero hindi nababanggit siguro ng mga tao. Ano yun? Defamiliarization. Oo. Isang lumang technique na yun na ayaw na nga ng ibang mga kabataan nagsusulat niya. Pero pag binalikan mo, naging di-familiar tayo sa napakaraming bagay na dati na nating alam. Yes. Totoo. Kaya very literary yung karanasan. Yes. Okay. So, may mga bagay na hindi talaga kayang palitan ng teknolohiya. At kasama na dyan ang live performances. So, speaking of live performances, ay kayo naman hihiling tayo sa ating premyadong makata na magbasa mula sa kanilang mga orihinal na tula. Pakinggan po natin ang natatanging balagtasan nina Mike Corosa at Vim Nadera. Katalo ko, narinig ko pati ang lihim mong iyak sa pagitan ng linya mong tiyak kahit di tiyak. Ginawa ko na rin yan. Galing na rin akong anak ng bayan na naging saksi sa mga danas ng dahas. Ari ang looban tayo nilang mga tagalabas,
matapos nilang mag-ain ng anumang masasarap, ang siste, tagaloob na ang animoy kontrabida sa ating kasalukuyang mga istorya at historya. Di na natin kailangang tumingin sa malayo pa o lumingon sa dati dahil dito'y nangyari na. Napakadaling sabihin, kaya na natin kung kaya, bagaman ang punot dulo ang siya nating problema. Bakit kailangang hingan ang kontraktor ng pabahay kung hangad natin makatulong sa mga walang matirhan? Nasaan ang bilyong pondo para sa pagpapahukay o sa pagkontrol ng baha? Sino ang nakikinabang? Kanino tayo dudulog? Saan pupuntang tanggapan kung itong bantay sa lakay ay asong hanggang kahul lamang? Huwag mong gawing dahilan itong kasalanang 7 sapagkat tao lang sila, kaya nagpapakatao. Inawat nating koro ay koro ni Eva Eugenio. Dahil pa ang sirang plaka, o tukso, layuan mo ako! Ang palingkurang pangmadla, iyang serbisyong publiko kung di angkop sa trabaho, bakit hindi magretiro? Bakit di natin magawang panagutin ang salarin? Ano't nahihiya tayong itapon sila sa karsel? Bakit kung nakapiit na ay nakakalaya pa rin at binibigyan pa natin ng matataas na tungkulin? Sino makapagsasabing kakayanin pa rin natin gayong ni walang solusyon itong ating suliranin? Kung ito ang humahadlang, paano tayo susulong? Kung ito ang nagpalugbok, paano tayo babangon? Kung ang ating simulain ay pinaglingas na kugon habang nabubuhay tayo, sarili ang Panginoon. Kung ganito ng ganito tayo sa ating kahapon, wala tayong kaunlarang ipapamukha sa ngayon. Katalo ko, hinding-hindi ililihim ang pag-iyak kung paanong di rin ako magkukubli kung may galak. Luha ko ay pumapatak sa tuwing may kalamidad at maraming kababayan ang lubhang napapahamak. Labis-labis ang hinagpis, puso'y parang mabibiyak pag may diwang namanhidnat pinanawan ng liwanag. Ang pag-akyat ay mahirap, madaling magpatihulog. Ang paglangoy, mahirap din, madaling magpatianod. Ano pa man ang magandang ibig nating itaguyod, laging dapat maging handa at tatagan ang gulugod. Sa problema nganong bigat, hindi dapat na yumukod. Ano pa man ang sitwasyon, pag may gusot, ay may lusot. Aral itong nagmumula sa dunong ng matatanda na palaging umaangkop sa usaping malit tama. Kung hamak ang kalagayan at ang buhay dustang-dusta, hanggat buhay at may lakas ay mayroon pang magagawa. Hanggat puso'y tumitibok at malikhain ang diwa, hindi AI, makakayang malunasan ang problema nitong bansa. Hindi dapat na pagtakpan ang maraming nangangako ng ginhawa't katubusan, mamumudmud pa raw ng ginto, samantalang ang inflation ay di kayang mapahinto. Ang tingnan ay kung paanong mayroon pang maluluto kahit presyo ng sibuyas at bigas tumaas lalo. Huwag hintayin ang ayuda kung inutil ang pinuno. Mahirap ang pamumuhay kung lagi lang sumasandig.
ang marapat na kayahit pagsikapay ang tumindig. Hindi ulang papataklang ang biyaya mulang langit. Baka nasa harap mo na'y hindi mo lang namamasid. Kung ang dapat umintindi ay alis lamang ng alis, tayo na ang bumalangkas ng mabuting alternative. Ang tanong ay kung kaya pa, kakayahin pang mabago ang sitwasyong nagdudulot sa atin ng perwisyo? Kung hindi nakakayahin, saan tayo patutungo? Sa wakas ay hindi tayo yung dapat na matalo. Nananalig akong lubos na kaya ng Pilipino. Ang solusyon sa problema, laging tayo mismo. Wow! Bravo! Maraming salamat, Professor Mike, Professor Bim. Sana maulit muli. Ay, sana po. And of course, more power for 2024. Alam niyo po ba, may pangarap kami. Anong pangarap ninyo? Magkaroon kami ng balaytasan. Balaytasan. Okay. Sa susunod pagbabalik ng Art to Art, may balaytasan na po tayo. Okay. Ganda yun, ha? Habang sumasayaw tayo. Habang sumasayaw tayo. bibigkas tayo sasayaw. Sandali lang. Sasabihin ko muna yung aking closing spiel. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.